Magandang balita ang paglakas ng ating piso. Para sa mga detalye, makakapanayam namin dito si Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo. Magandang hapon po, Governor. Magandang hapon naman at sa lahat din ating mga nakikinig at nanonood. Opo, baka pwede niyo po kasi ma-explain sa amin at sa mga manonood kung ano po yung masasabi nating primary reasons kung bakit lumalakas pa yung ating piso. Well, lumalakas ang ating piso laban sa dolyar kasi malaki ang pasok ng dolyar sa Pilipinas. Malakas naman ang pasok ng dolyar sa Pilipinas sapagkat una, naroon ang patuloy na paglago ng ating exports. Noong lang Setyembre ay umakyat ang ating exports by 22.8%. Pangalawa, yung ating mga remittances. Ang remittances natin ay patuloy na lumalago at more than 5% from January to September 2012, relative to last year. Yung mga turista patuloy na pumapasok, nagdadala ng kanilang mga salapi, dolyar, gumagastos yan. Kaya diyan ay dumadagdag din sa bilang ng dolyar dito sa ating bansa. At of course, yung ating tinatawag na BPO, yung mga call centers, business process outsourcing, yan ay kumikita ng dolyar. Kaya pagka habang dumadami ang bilang ng dolyar sa Pilipinas, talagang aakyat ang balor ng piso laban sa dolyar. Opo, sa projection niyo naman po, hanggang kailan po kaya tatagal ang ganitong situation para sa atin? Alam mo, nagkataon din na ngayon ay Nobyembre, pagkatapos Kapaskuhan itong Disyembre at saka New Year, sa Enero. Normally, kapag dumarating ang ganitong panahon at dumarating yung mga natin mula sa ibang bansa, o kaya nagpapadala yan ng mga pera nila para doon sa kanilang mga pamilya dito pag dumating ang holiday season, inaasahan natin na maaaring pumasok ng mas marami ang dolyar sa Pilipinas at siyan ay makapagdadagdag ng lakas ng piso laban sa dolyar. Sinasabi po na isa sa mga dahilan kung bakit lumalakas ang piso ay ang panibagong interes sa mga portfolio investors sa sektor ng banking. Maaari po bang ninyong maipaliwanag ito sa amin? Totoo po yun dahil sa patuloy na pagganda ng iba't ibang indicators dito sa ating bansa. Lumalago ang ating ekonomiya, pababa ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa Pilipinas, ang ating reserva ay tumataas, lumagpas na ng $82 billion, ang ating bangko naman ay nananatiling matatag. Ang lahat ng mga ito ay nag-a-attract ng mga dayuhang na namumuhunan naman doon sa ating stock market, bumibili ang government securities, nag-i-invest sa money market at nagde-deposit ng pera sa ating mga bangko. Ito yung tinatawag nating portfolio investment. Pero kung ikukumpara mo ito, yung dami, yung laki ng portfolio investment at ikukumpara natin ito doon sa laki ng ating current account. Yung current account, yun yung exports, tourist receipts, BPOs, remittances, and kakarampot lamang ang kontribusyon tinatawag natin portfolio investment on a net basis. Kaya masasabi natin na lumalakas ang piso hindi lamang dahil sa pagpasok ng dayuhang kapital dito na nag-i-invest sa stock market, kaya tawag dyan hot money. Pero dahil ang ekonomiya ay may kakayahan na mag-export ng mga produkto at serbisyo at dito malakas ang pasok ng dolyar ng dolyar at lumalakas ang piso laban sa dolyar. Opo. Huling katanungan na lang po, ano po ba yung mga patakaran na ilulunsad o ipagpapatuloy po ng Bangko Sentral para syempre mapanatiling masigla ang pananalapi, kasama na rin po yung exchange rate? Well, ang ginagawa ng Bangko Sentral ay panatilihin na stable ang ating ekonomiya, ang ating macroeconomy. Ang ibig sabihin nun, kapag nagkakaroon ng malikot na paggalaw ang piso laban sa dolyar, ang Bangko Sentral ay naririyan at handang panatilihing matatag ang palitan ng piso laban sa dolyar. Pangalawa, ang monetary policy, yung pag-set ng interest sa Pilipinas through our policy rate, yan ay aming isasagawa, patuloy na isasagawa ng may pagtingin sa
katakasan o kahinaan ng ating ekonomiya o kaya yung ating inaasahan na mangyayari sa domestic inflation sa Pilipinas not only this year but also next year and beyond hanggang 2013. Upang sa ganon, bagamat palago ng palago ang palaki ng palaki ang ating ekonomiya, na pananatili din naman natin na matatag ang domestic inflation rate sa Pilipinas. Upang sa ganon, kumikita na yung ating mga kababayan dahil mas maraming jobs available dahil lumalago ang ating ekonomiya, hindi rin nababawasan yung kanilang purchasing power o kung mabawasan man, kakarampot lamang kasi ang domestic inflation natin ay napananatili natin sa mababang antas at about 3 to 5%. Maraming salamat po sa inyong panahon, Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo. Maraming salamat.